na nga, si Bongbong Marcos nanganganib na daw. Naku po, patay tayo dyan. O bakit ka po mapalakpak, Banatbay? Abay, siyempre ha. Anong ibig mong sabihin, Banatbay, ng nanganganib na si Bongbong Marcos? Alam nyo mga kababayan, hindi ho ibig kong sabihin ay yung pisikal na panganganib ha. Nanganganib po si Bongbong Marcos dahil po yung kanyang trust rating o yung kanyang mga ratings ay talagang nagbabagsakan na. Kamakailan naglabas po ng rating sa kanya 15% na. Ito namang performance rating niya 25%. Habang si BP Sara Duterte tumataas, si Bongbong Marcos ay bumubulusok pababa. Kaya nanganganib na po talaga yung kanyang tiwala ng taong bayan sa kanya, nanganganib na. Naku po, pambihira. Alam nyo, sinasabi ko naman sa inyo nung una maaring mabudol niya yung iba nating mga kababayan, pero hindi ho lahat. Yung iba ho talagang nagising na, namulat na sa pagkabudol. Kasi alam nyo, marami talagang nabudol nito ni Marcos, pero ngayon unti-unti na nilang nare-realize na isang abusado, walang kwenta, hindi nararamdaman na presidente. Lahat na ho. Ito ngayon talaga nga namang mapapansin natin na yung mga Pilipino hindi na ho masaya sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Naku po, grabe. Alam nyo, ito, makinig kayo mabuti. Ang dami ko naririnig na bulong-bulungan sa kanto, sa social media na talagang sabi nga nila, nawawala daw si Bongbong Marcos, tapos may mga lumalabas na video keso yung dumudugo daw yung kanyang gums, tapos meron pang lumabas na video na daming pulis sa St. Luke's. So ang daming naghihinala. Ika nga, dami ho naghihinala na itong si Bongbong Marcos medyo asa na ba? Parang gano'n ang tanong nila. Nasa na ba? Proof of life naman, sabing gano'n. Tila mukhang yung mga panalangin ng iba, yung mga wish ng iba, mukhang natutupad na. Pero ako mga kababayan, hindi yan ang aking pag-uusapan ngayon. Lilinawin natin, hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi po yung patungkol sa kanyang health ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay yung patungkol sa kanyang ratings. Kasi kita nyo naman nung nakaraan, di ba? Mantakin mo 15%. Tapos si BP Sara Duterte sa kasagsagan ng kanyang mga impeachment na pinapauso ng Kamara, sa kabila ng kaliwat kanang paninira ng mga congressman natin, umaangat ang kanyang ratings. So sa madaling salita ho, habang sinisiraan si BP Sara Duterte, umaangat. Si Marcos, habang puro katarantaduhan ang pinapalabas ni Aling Claire, puro pagpuri at ang pinapalabas ng Malacanang, bumabagsak at dumadausdos. At eto nga, may bago na namang lumabas. Ito po nanggaling pinuso ng ABS-CBN. Ayan Ayan WR numero poll. BP Sara Duterte scores 50% performance rating, habang si Marcos ay 29%. Ito po yung pinaka-latest. Ang sabi nga dito ito po yung pagkatapos ng inaresto si Pangulong Duterte. Sa madaling salita mga kaibigan, hindi ho totoo yung lumalabas sa survey na gusto ng mga Pilipino yung pagka-aresto kay Pangulong Duterte. Lumalabas po itong mga Pilipino ay galit sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. At kasi pinapahiwatig po niyan sa pangalawang survey. Yung unang survey, bumagsak si Marcos. Eto, 29, bumagsak pa rin po ito. Bakit po? Mamaya papakita natin kung saan nagsimula ito. Pero talagang hindi natutuwa ang mga Pilipino sa pinaggagawa ng gobyernong ito. Kaya nga alam mo, sinasabi ko nga, ito si Marcos. Kung gusto mong mailigtas ang sarili mo sa kapahamakan, makinig ka sa kapatid mo. Alam mo, sometimes there is wisdom in taking the advice of your older brother or older sister, ika nga. Kasi ganun tandaan ninyo,
pag ang tao nagpayo sa'yo, lalong-lalo na yung mga nakakatanda sa'yo, kasi pinagdaanan na nila yung mga bagay na dinadaanan mo pa lamang. Ikaw, tila hindi ka nakikinig dito sa iyong ate na nasisira ng mga taong nasa paligid ang pangalan mo. Akala mo, everything is okay. Hindi po. Nasisira ka po. Kaya nga ako, isimple lang ang advice ko, tanggalin mo yung speaker. Number 1 yan. Yung speaker mo talaga ang nakakagulo sa nangyayari sa bayan natin. Yung kanyang greed, yung kanyang pagnanais na maging pangulo at kasi alam nyo, ito si Romualdez. Hindi ko alam pero ang tansya ko hindi nga marunong mag-Tagalog ito eh. Ibig sabihin yung straight na Tagalog, hindi pag pinanonood mo yung kanyang mga sortie, ayokong sabihin na sintu-sinto pero yung pagpapanoorin mo yung sortie niya, wala talagang kaamor-amor sa tao. Para bagang merong tililing. Parang gano'n ang dating sa mga tao pag nagsasalita siya. Bakit to? Ako, sa tingin ko, hindi naman sa dahil siya ay may tililing. Pero sa tingin ko, dahil siguro doon sa kanyang pagiging masyadong nasa alta sa syudad, mayayaman na mga laging kasama. Diba? Yung alam mo yon, yung puro mga kasama niya, yung mga hindi naman masang Pilipino, mga kasama niya, mga alam mo yon, laki sa layaw. Tapos, samahan mo pa ng medyo may pagka-greedy. Di pala medyo. Todo pala. Kaya tuloy, nakikita sa kanya, nagre-reflect. Kasi tandaan ninyo, mga kababayan, ang mga politiko, may hangganan yung kanilang pagiging hipokrito. Ibig sabihin, ibig sabihin? May hanggang certain lang yan, extent, yung pagiging, yung matatago mo yung totoo mong kulay. Meron yan, merong hangganan yan. Pero, alam mo, eto si Romualdez, hindi mo matatago. Hindi mo matatago yung kanyang talagang, pagiging pagkatao niya. Talaga nga namang, siya, nahapaghalataan na hipokrito. At nakikita yun, lumalabas yun. Kaya nga sabi nila etong taon to, mula pa simula, nangarap na ito maging senador. Nangarap na ito maging speaker nung panahon din ni Pangulong Duterte. Hindi po pumasa. Nangarap maging senador, talo naman lagi. Eto, mukhang sa tindi ng kanyang pangarap dahil siguro naramdaman niya na yung kapangyarihan bilang speaker. Nalulung na siya nga. Hindi ko sa droga, hindi ko sinasabi sa droga. Nalulung na po siya sa kapangyarihan. At gusto niya nang magpatuloy maging, sabi nga, prime minister. Kung hindi man prime minister, president. Imposible niya magagawa yun kung nandyan si VP Sara Duterte. Kaya nga kaliwat kanan, yung mga iniimbento na mga alalay niya dyan, yung may mga utusan niya dyan sa kamera, kung ano-anong iniimbentong akusasyon kay VP Sara Duterte, ang akala nila nakakatulong. Alam mo mga kababayan, etong nangyari kay kay Vice President Sara Duterte, tingnan ninyo yan. Tingnan ninyo kung nakakatulong yung mga propaganda, mga paninira kay VP Sara Duterte. Hindi ganyan yan. Pansinin ninyo, nakikita nyo ba? Na, tingnan ninyo paliwanag ko ng konti. 4.5%. Yung masasabi mong lubos na hindi mahusay. Yan ang treatment sa kanya. 4% lang. 4.5. Yung hindi mahusay, 16%. Yung hindi sigurado, 29%. Yung mahusay, 41%. Yung lubos na mahusay, 9%. So in total, 50% ang naniniwala na nagagampanan at mahusay si VP Sara Duterte. In other words, may tiwala ang taong bayan sa kanya. Yung positive performance assessment, nakita nyo dyan sa baba? Pansinin ninyo. Nagsimula sa 73. Bakit bumagsak? Ito para lang sa kaalaman ninyo. Dali, maging open ka. Bakit bumagsak yan?
tandaan nyo, yung mga time na yan pa po yung time na hindi pa siya nagsasalita. Ika nga ganun, ano pa siya parang civil pa siya kay Marcos niyan Parang unitae pa sila, dikit pa rin siya ng dikit niyan kay Marcos. Ang nangyari, bumabagsak si Marcos. Okay? So, nadadamay siya. Naging 60%, naging 47%. Tapos nung nagsimula na siya maging vocal, ibig sabihin, lumalabas na yung kanyang mga assessment, mga sinasabi, mga katotohanan na nangyari sa kanya sa loob ng gobyerno ni Marcos, doon umakyat. Kita ninyo? Yung pagbagsak niya, dahan-dahan Pero yung kanyang pag-akyat, medyo bumuluso kagad. Kasi nga, nakita na, naging ano na siya. Ibig sabihin, mga kababayan, na mga tao nasa Duterte. Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nung siya ay bumitaw na kay Marcos, doon umangat yung kanyang tiwala ng taong bayan. Eto, papakita ko sa inyo yan I-compare niyo yan dito kay Bongbong Marcos. Kita niyo yan kay Bongbong Marcos. Para lang malinaw. Kita niyo? Sino yung nagsasabing hindi talaga siya mahusay? 12%. I-compare mo sa 445 Tapos yung 42%, ang total nung hindi talaga siya mahusay. Nakita nyo naman siguro yung kay BP Sara Duterte. Para lang ito, yung kay BP Sara Duterte, ulitin lang natin. Ang nagsasabi lang na hindi mahusay si BP Sara Duterte, 20% lang. Kay Marcos, 42%. Almost half. Di ba? Hindi pala. Tama, almost half. Tapos ang nagsasabing mahusay si Marcos, 29% lang. Si BP Sara Duterte, 50%. At kung titingnan niyo yung pattern, ganun din. Nung bumabagsak, tingnan niyo sa babang graph, bumabagsak si Marcos, di ba? Sabay ho sila ni BP Sara niyan. Bumabagsak silang pareho. Kasi nga talaga namang nararamdaman ng taong bayan, di ba? Bumagsak siya 30 hanggang ngayon 29. Kita nyo? Yan ang April po yan Ibig sabihin, nung ginawa niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung pagpapunta sa dahig, naapektuhan. Sumadsad na talaga ng todo, naging 29%. Kita ninyo? Ang laki ng difference. Yung kay BP Sara Duterte, pakita nga natin yung kay BP Sara Duterte dito. Itabi natin, sandali, ayan. Wait lang, chotomate. Mate. Ayan. Ayaw, sandali. Ay, wait. Ayan. Ito po yung kay BP Sara Duterte. Natakpan na ako. Ayaw mo na, hindi naman importante yung pagbumuka ko. Yan. Nakita niyo? Umangat si BP Sara dito sa bandang dulo. Yung tingnan niyo yung graph sa baba. Bakit yung una bumababa rin siya? Kasi nga, magkasama pa sila ni Marcos. Nung iniwan niya na si Marcos, doon siya umangat. Nakita ninyo yung pattern? So, ibig sabihin lang mga kababayan, ang mga tao talaga ayaw kay Marcos. Kung sino man ang dumikit kay Marcos, laglag. Kahit nga si Duterte, bumabagsak nung dumikit kay Marcos Mantakin mo yon. Ganon katindi ang negative impression ng taong bayan. Kaya, good decision yung pagbitaw ni BP Sara sa administrasyon ni Marcos. Yung pagbitaw niya sa DepEd, yung pagsasalita niya ng mga katotohanan, doon na po nagsimulang umangat si BP Sara Duterte. Nakita nyo? So, tama talaga yung aking titulo na Marcos nanganganib na. Yan talaga ang tamang titulo. Kasi nga, nanganganib na po sa tiwala ng taong bayan si Marcos. Di ba? Sa madaling salita, kailangan na bagang this is not literal. Pero it's up to you kung gusto mong interpret ng literal. Kailangan nang dalhin sa emergency room. Iga nga. Kailangan na pong bombahin, kuryentehin. Alam mo yung kuryente, yung ganun. Kailangan na pong kuryentehin si Marcos. Bakit? Kasi nga po, wala na. Bumabagsak na ho siya unti-unti. Talagang nawala na. Nayayari na ho siya. Sa yung tiwala ng taong bayan, ika nga, inililibing na. Anong nililibing? Bakit ba yung mga salita mo masyadong
Nililibing na po yung kanyang katauhan bilang bilang presidente. Ayaw na ng taong bayan. Nililibing na yung kanyang pangalan, ika nga. Ganun na nangyayari. Hindi yung literal, Ginawin ko lang, baka mamaya meron na naman mga hihirit dyan. Fake news daw, fake news. Hindi Hindi ko sinasabing nanganganib na yung patungkol sa chismis na nanganganib na siya. Hindi ko alam. Wala akong alam doon. Pero marami akong nakikita ang video. Pero ayoko na lang. Basta ang sigurado ko, yung pagdating sa kanyang tiwala ng taong bayan, nanganganib na, mga kababayan. Bumabagsak na talaga.